Kuya! Kuya! Dahan-dahan lang, huwag kang tumakbo. Anong nangyari? Sumahod na ako. Sakto, ngayon din ako sumahod. Magkano ang nakuha mo? Nakakuha ako ng 3,000. 3,000 ang nakuha mo. Nagpadala ako ng 3,500. Sakto na ang pinagsama natin para sa matrikula mo. Heto, kunin mo na. Kuya! Maaga tayong naulila kina mama at papa. Simula bata pa lang tayo na lang ang magkasama. Para mapag-aral mo ako. Nagtipid ka sa lahat ng bagay. Sobrang sakit magmahal. Huwag kang mag-alala sa susunod. Siguradong babayaran ko ang kabutihan mo. Ay naku, bakit mo pa sinasabi yan? Tanga ka talaga, kapatid mo ako. Pamilya tayo, di ba? Natural lang na alagaan kita. Pero kuya, binigay mo na sa akin lahat ng pera mo. Anong kinakain at iniinom mo? Ako huwag mo na akong alalahanin. Hindi ba may kantina sa kumpanya natin? Libre na ang pagkain at tirahan doon. Kaya ko naman ang sarili kong buhay. Pero kuya, para mapag-aral mo ako. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nag-aasawa. Kasalanan ko ito, ako ang naging pabigat sa'yo. Ay naku, ikaw talagang bata ka. Ano bang gusto mong gawin ha? Tandaan mo ito, pagpasok mo sa eskwela, mag-aral kang mabuti. Ano nga ulit yung kasabihan? Lahat ng bagay ay mababa. Maliban sa pag-aaral. Pagpasok mo sa eskwela, mag-aral kang mabuti. Kapag nakahanap ka ng magandang trabaho pagkatapos ng graduation, matutuwa ka na. Maaalagaan mo na si kuya, di ba? Mag-aaral talaga akong mabuti. Nakatanggap na ng sahod 6 yautian. Si Boss Cheng nagpasahod na. Magkano ang natanggap ninyong sahod? Nakakuha ako ng 3,500. Ang kapatid kong babae, 3,000 ang natanggap. Sino ang nagbibigay ng sweldo ninyo? Yung si Kierdan. Si Manager Kwe. Si Manager Kwe. Secretary Lee, ikaw na. Pakitawag si Manager Kwe sa opisina ko. Opo, boss. Malapit na rin namang mag-out. Kayong dalawa, pumunta kayo sa opisina ko. May kailangan akong pag-usapan sa inyo, tara na. Kuya, ito. Tara na, itabi mo na ang pera. Xiao Chan, Jiao Jiao. Kayo muna ang lumapit. Ang tungkol sa sitwasyon ng pamilya ninyo. Alam ko na ang lahat ng detalye. Dahil sa hirap ng buhay ng pamilya ninyo ang kapatid mong babae. Nakapasa siya sa universidad, pero walang pera para sa matrikula. Kaya siya pumasok sa kumpanya natin para magtrabaho habang nag-aaral. Tama ba? Opo, Sir Cheng. Salamat din po sa pagbibigay ninyo ng pagkakataong ito sa amin. Ganoon nga po. Mayroon akong 30,000 dito. Dalhin mo ito at bayaran mo ang matrikula ng kapatid mong babae. Ilzhan, masyado po itong mahalaga. Hindi po namin ito matatanggap. Kunin mo na lang. Alam ko rin naman na mahirap ang kalagayan ng pamilya ninyo. Yung natirang pera, isipin mo na lang na para rin sa kapatid mong babae. Nagbayad na ako ng panggastos sa bahay. Gusto ko rin sanang itanong. Kanina kasi narinig ko kayong nag-uusap sa ibaba. Tungkol doon sa sahod ninyo, paano nyo ba karaniwang kinukuha iyon? Si Manager Ke iyon. Siya ang kumukuha para sa amin. Tapos siya na rin ang nagbibigay sa amin. Si Manager Ke ba ang nagdala sa inyo? Sige, alam ko na. Sandali, darating si Manager Ke mamaya. Ako, kakausapin ko siya ng maayos. Hindi si Boss Cheng iyon. Huwag kang magkamali ng intindi. Si Manager Ke lang. Magkababayan kami ni Manager Ke. Tapos, sobrang busy kami sa trabaho araw-araw. Wala kaming oras para kunin iyon. Kaya siya na ang kumuha para sa amin. Huwag mo siyang guluhin.